Dumating ngayong araw si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa Syria para sa opisyal na pagbisita at talakayin kay Pangulong Ashar ang kooperasyong militar. Nakakagulat talaga ang pangyayaring ito dahil si Zelensky, Pangulo ng bansang 5 taon nang nakikidigma laban sa Russia, ay dumating sa Damascus. Tumapak si Zelensky sa lupaing sa loob ng 53 taon ay naging teritoryo ng angkan ng Assad at sa nakalipas na 11 taon ay naging pangunahing aircraft carrier ni Vladimir Putin sa gitnang silangan. Ngayon, teritoryo na ito ng kanluran at tiyak na nawalan ng ulirat si Vladimir Putin nang makita ang mga larawan ni Zelensky mula Damascus. Pero pag-usapan natin kung bakit ang pangyayaring ito ay patunay ng tuluyang pagbuwag ng Imperyong Ruso sa gitnang silangan. At kung paano ang Syria ni Ahmed al-Shar ay nagiging mula sa kaaway ng Ukraine tungo sa pangunahing katuwang nito. Ano na ang mangyayari sa mga natitirang base ng Russia sa Tartus at Maymim? Pero sa simula, gusto ko lang ipaalala na noong 2022, si Bashar al-Assad ang nakaupo sa Damasco. At kinilala ng Syria ang okupasyon ng mga lupain ng Ukraine at sinuportahan ang madugong diktador na si Vladimir Putin. Tiniyak ng rehime ni Assad na tama ang malawakang pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Lumipas ang ilang taon at lubos na nagbago ang sitwasyon. Ngayon, bumisita si Zelensky sa Syria at nakikipag-usap sa Pangulo doon. Ako si Alexei Pechi, pag-usapan natin ang paksang ito ng magkasama. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento. Mga kaibigan, kung nais ninyong suportahan ng YouTube channel na ito, pwede kayong mag-donate o mag-subscribe bilang sponsor. Paano ito gagawin? Lahat ng link at detalye ay nasa description ng video na ito. Nakasulat doon, suportahan ang channel ni Alexei Pechi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo at magiging lubos akong nagpapasalamat sa anumang suporta ninyo. At mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News, ang link ay nasa description din ng video na ito. Ngayon, 5 ng Abril, si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ay nakipagkita kay Pangulong Ahmed Ashara ng bansa sa kanyang pagbisita sa Syria. Sinabi ni Zelensky na tinalakay nila ni Ahmed ang sitwasyon sa gitnang silangan at digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Narito ang pahayag niya. Nagkasundo kaming magtulungan para sa mas malaking seguridad at oportunidad sa pag-unlad ng ating mga lipunan. Tinalakay namin ang sitwasyon sa rehiyon at ang mga posibilidad para sa pagbabago nito tungo sa mas mabuti. Pinag-usapan din namin ang mga kalagayan ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Nagpapasalamat ako sa suporta. Malaki ang interes sa pagpapalitan ng karanasan sa militar at seguridad, pati ang papel ng Ukraine bilang maasang tagapagtustos ng pagkain. Tinalakay rin namin ang mga oportunidad para palakasin ang seguridad sa pagkain sa riyon. Handa kaming makipagtulungan para mapalawak ang oportunidad para sa ating mga bansa at mamamayan. Dapat nating linawin na hindi aksidente ang pagbisita ni Zelensky sa Damasco. Ito ay isang lohikal na pagtatapos ng proseso na nagsimula noong Disyembre 2024 nang bumagsak ang rehime ni Bashar Assad sa ilalim ng pag-atake ng oposisyon. Habang ang Russia at si Vladimir Putin ay masyadong abala sa pagpapanatili ng harapan malapit sa Pokrovsk sa Ukraine. Balikan natin dito ang konteksto. Noong 2022, si Bashar al-Assad ay isa sa ilan na opisyal na kumilala sa tinatawag na LDNR. Ibig sabihin daglat ito ng Lugansk at Donetsk People's Republics na umiiral lang sa imahinasyon ng mga Ruso. Noong panahong iyon, sinuportahan ni Bashar al-Assad ang malawakang pananakop ng mga Ruso sa Ukraine. Dati, timitingnan ng Kiev ang Syria bilang eksistensyal na kaaway, tagapagtustos ng mga bayarang sundalo at transit point ng nakaw na butil ng Ukraine. Ngayon, kinikilala ng Syria ang Ukraine bilang tagapagbigay ng seguridad. Dumating si Zelensky sa Damasco hindi para humingi, kundi para mag-alok ng ekspertisa sa paglilinis ng teritoryo mula sa mga natitirang mga pribadong kumpanyang militar ng Russia, mga kumpanyang militar at mga proxy force ng Iran na patuloy pa ring sumusubok na guluhin ang bagong pamahalaan ng Syria. At tandaan, ang Syria ay nasa gitna ng matinding krisis panghumanitarian dahil sa dekadang digmaan. Dito nakuha ng Ukraine ang pangunahing paraan nila para magkaroon ng impluwensya. Ang Grain from Ukraine program ay nakapagpadala ng unang 500 toneladang harina ng trigo sa Syria sa unang bahagi ng taong ito. Hindi lang ito simpleng padala. Unti-unti nang pumapalit ang Ukraine sa Russia sa food market ng Syria.
Kung dati si Bashar al-Assad ay tumatanggap ng butil kapalit ng katapatan sa Moscow, ngayon ang bagong pamahalaan sa Damascus ay tumatanggap nito bilang makataong tulong at sa pamamagitan ng malinaw na mga kontrata sa kalakalan kasama ang Ukraine. Itinuturo ng mga analista mula sa Brookings Institution na ang seguridad sa pagkain ang pundasyon kung saan itinatayo ngayon ng Ukraine ang impluwensya nito sa Levant. Tungkol naman sa mga base militar ng Russia sa Syria, may isang kawili-wiling punto rin dito. Hanggang kamakailan, ang mga base sa Tartus ay itinuturing na mga permanenteng pasilidad ng presensya ng Russia sa Mediterranean. Gayunpaman, ayon sa Reuters, pagsapit ng Enero 2026 nagsimula na ang Russia na ilipat ang ilang kagamitan mula Syria papuntang Africa, sinusubok ang iligtas kahit papaano ang ilang mga ari-arian. At dito may isang kawili-wiling punto. Sa pangkalahatan, inililipat ng mga Ruso ang kanilang mga armas at kagamitan mula Syria papuntang Libya. Hindi basta-basta lang nabanggit dito ang Libya. Ngayon, sinusundan na lang ng Ukraine ang mga Ruso kahit saan sila magpunta. Sa isa sa mga naunang episode, ikinuwento ko na opisyal nang nakuha ng sandatang lakas ng Ukraine ang 3 base militar sa mismong Libya at ngayon ay sinasanay na ng mga sundalong Ukrainian ang hukbong sandatahan ng Libya. Ibig sabihin, pinalalayas na ang mga Ruso doon. Panurin nyo ang hiwalay na episode tungkol dito, inirerekomenda ko dahil sinubukan nilang ilipat ang puwersa nila mula Syria papuntang Libya pero naabutan pa rin sila ng mga Ukrainian at unti-unting pinaalis. Ngayon, tinatalakay ni Zelensky sa Damascus ang kooperasyong militar at teknikal. Sa madaling salita, ang Ukraine, batay sa naitatag na nitong kooperasyon sa hukbo ng Libya, ay nag-aalok sa Syria ng tulong sa pagsasanay ng kanilang hukbo ayon sa mga pamantayan na nagbibigay daan para epektibong labanan ang taktika ng mga Ruso. Ang kabalintunaan ay maaring turuan ng mga instruktor na Ukrainian sa Damascus ang mga Syrian kung paano palayasin ang natitirang mga sundalong Ruso mula sa kanilang mga huling base. At narito ang napakagandang pahayag ng presidente ng Syria, Ahmed al-Shara, literal na CP. Hindi na gagawing plataporma ang Syria para sa digmaan ng ibang bansa. Pinapapahalagaan namin ang karanasan ng Ukraine sa pagtatanggol ng soberanya at tinitingnan ng Kiev bilang kasosyong nakakaunawa sa halaga ng kalayaan mula sa imperial na panggigipit. May isa pang kawili-wiling aspeto ng kooperasyon. Malinaw na naitatag na ni al-Shara ang kanyang kapangyarihan kaya sa mga susunod na taon magiging entablado ng labanan para sa mga kontrata sa pagpapanumbalik ng infrastruktura ang Syria. Plano ng Ukraine na gumanap ng mahalagang papel dito. Maaring maging pangunahing kontratista sa Syria ang mga kumpanyang Ukrainian sa konstruksyon at enerhiya na may karanasan sa pagpapanumbalik sa gitna ng pambobomba. Higit pa rito, maaring simulan ang mga magkasanib na proyekto para sa pagpapanumbalik ng mga oil refinery ng Syria na dati ay kontrolado ng mga grupo ni Prigozhin o ng iba pang mga oligarkang Ruso. Nasyonalisa na ang mga ari-arian kaya panahon na para ayusin ito at maaaring tumulong ang Ukraine. Interesante rin na maaring maging pangunahing tagapayo ang Ukraine ng Syria pagdating sa reforma ng mga serbisyong panseguridad upang tuluyang alisin ang impluensya ng mga pamamaraan ng Baas Party at ng impluensya ng Russian intelligence. Dahil nananatili pa rin ito ron. Sigurado akong may mga Rusong magkokomento sa video na ito magsasabing, ano bang silbi ng Ukraine dyan? O, tanggapin nyo na lang ang bagong realidad. Wala kayong halaga sa gitnang silangan. Nawala na ang impluensya nyo doon. Isa na lang kayong alikabok na tinangay ng hangin sa disyertong Arabe papuntang Azerbaijan. Parang alikabok lang talaga. Pero syempre, hindi rin dapat kalimutan ang salik ng mga bansa sa Persian Gulf. At dito ko gustong banggitin na ang United Arab Emirates at Saudi Arabia na kasalukuyang aktibong nag-i-invest sa bagong Syria ay tinitingnan ang Ukraine bilang perpektong partner para sa prosesong ito. Nagbibigay ang Kyiv ng ekspertisa sa militar at pagkain at ang Gulf naman ay nagbibigay ng pera. Sa ganitong sistema, wala talagang lugar ang Russia. Anong Russia? Paano siya mapupunta doon? At huwag ninyong kalimutan na si Zelensky ay nakapirma na noon ng sunod-sunod na mga kasunduan sa Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Jordan at Turkey. Lahat ito ay para sa maraming taon. Sa totoo lang, sumugod ang Ukraine sa gitnang silangan at malinaw na hindi sila pumunta roon nang walang dala.
Dito ko na muna tatapusin. Ibahagi ang opinyon at konklusyon sa comments ng episode. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at ilike ang channel. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, lubos akong magpapasalamat. Maaari kayong mag-donate gamit ang mga link at detalye sa video description. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.